Ipinropesiya sa Biblia ang dalawang paraan kung saan ang Panginoon ay muling darating. Ang isang paraan ay ang hayagang pagdating sa mga ulap at ang isa naman ay isang patagong pagdating. Paano mangyayari ang dalawang paraan na ito? Sa katotohanan, ang pagbabalik ng Panginoon ay magsisimula sa isang nakatagong pagdating na susundan ng isang pampublikong pagpapakita sa mga ulap. Bakit pinili ng Diyos na magkatawang tao muna ng lihim? Ito ay may kaugnayan sa gawaing gagawin ng Diyos sa mga huling araw, at iyan ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Minsang nagpropesiya si Jesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniya hahatol sa huling araw. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos." Mula sa mga propesiya na ito, makikita natin na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, magpapahayag siya ng maraming katotohanan at sisimulan ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Magsasalita ang Diyos ng maraming salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao. Ganap na palayain sila mula sa kasalanan papunta sa kanilang kadalisayan, at sa huli ay dadalhin sila sa kaharian ng Diyos. Napagtanto mo ba na bagamat ang ating mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi tayo lubusang nakakatakas sa kasalanan? Madalas nating makita ang ating sarili na nabubuhay sa kasalanan, tulad ng pagkawala ng kontrol at pagkagalit kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa ating mga kagustuhan. Pagsisinungaling at panlilinlang upang protektahan ang ating mga interes at reputasyon. At pagsasabing tayo ay tapat at masunurin sa Diyos habang madalas na nakaugnay sa mundo at lumalayo sa Diyos. Nakadarama tayo ng pagkabalisa tungkol dito, ngunit hindi makawala sa pagkaalipin at kontrol ng kasalanan. Sa makatuwid, upang lubusang iligtas tayo sa kasalanan, isasagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol at paglilinis sa mga tao sa mga huling araw. Ang mga taong malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng Panginoon at tinatanggap ang paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw ay ang mga mararapture sa harap ng trono ng Diyos. Kapag ang mga individual na ito sa pamamagitan ng karanasan sa gawain ng Diyos ay tinalikuran ang kanilang katiwalian at nakamit ang ganap na pagdadalisay, sila ay magiging mga mananagumpay na makakamit ng Diyos. Kapag natamo ng Diyos ang isang grupo ng mga mananagumpay at magawa ang kanyang dakilang gawain, magsisimula ang malalaking kapighatian. Kapag natapos na ang kapighatian, hayagang darating ang Diyos sa mga ulap. Ihahayag ang kanyang sarili sa lahat ng mga bansa at mga tao. Sa ganitong paraan, ganap na matutupad ang mga propesiya tungkol sa pagpapakita ng anak ng tao at ang pagdating ng Panginoon sa mga ulap. Kapag ang Diyos ay hayagang bumaba sa mga ulap upang gantimpalaan ng mabuti at parusahan ang masama, yaong mga tumanggi at lumaban sa pagliligtas ng Diyos ay mananaguhoy at magngangalit ang kanilang mga ngipin sa malalaking kapighatian. Tiyak na matutupad nito ang propesiya sa pahayag. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Tingnan natin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, "Maraming taong walang pakialam sa sinasabi ko, ngunit nais ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na, kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo. Subalit dapat mong malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos, at ito ay kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama.
sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda at sa gayon ay napadalisay na, ay nakabalik na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo, ang sasailalim sa walang hanggang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga tanda. Ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng matinding paghatol at nagpapalabas ng tunay na daan at buhay. Kaya nga maaari lamang silang harapin ni Jesus kapag hayagan siyang nagbabalik sakay ng puting ulap. Mga kapatid, dumarating ngayon ang malalaking kalamidad. Nananabik ba kayong salubungin ang pagbabalik ng Panginoon? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin.